I'm starting my day early kasi ang dami kong kailangan i-accomplish today. Hi! Hello. Ano kaya yun? As in swear, it's something that you should try for you to see. I'm ready to go through my day, so yep. Surprisingly, wala na masyadong sasakyan paglabas ko, so swerte. Alam niyo, ilan lang yung subscribers ko, ilan lang yung followers ko, pero gusto nila akong bigyan ng products for me to try. Grabe, super nostalgic. Pinakamahal kong binili na makeup kasi nabudol ako dito ni Jaclyn Hill. Hulaan nyo guys, comment down below. I Heart Stage na Essence. Kanina ako nabudol. Sinong nabudol sa akin na YouTuber? Siguro gutom din ako pero kakakain ko lang eh. Kasi kain na rin tayo. I realized, parang 24 hours na pala akong tuloy-tuloy na nagbablog, no? Good morning! Good morning, baby school! Good morning, guys. It's a gloomy morning. Again, it's a gloomy... I think magiging gloomy buong araw. But anyway, I'm starting my day early kasi ang dami kong kailangan i-accomplish today. While I'm having coffee, nandito na rin yung planner ko. Dalawa yung planner ko kasi isang notebook na talagang ano siya, yung for 2021, tapos yung per page, isang page per day siya, so mas marami ako nalalagay. Ito nga pala nabili ko sa Shopee. Kasi ito, nabili ko to sa Lazada kasi gusto ko ng planner or yung isang page lang, kita ko na yung buong buwan. So ito, monthly planner siya. Although with this, syempre, mas maliliit yung space na pwede mong sulatan per day. Kaya ang nilalagay ko lang dito kung ano yung mga urgent or important talaga, yung highest priority for the day. Pero dito ko nilalagay lahat ng details. So, yan, dalawa. Tapos may isa pa akong notebook kung saan nun ko nilalagay ideas ko. So, masulat talaga akong tao. Kasi, lalo na ngayon, ang dami kong kailangan gawin. Mas gusto ko na sinusulat ko kaysa yung nasa thoughts ko lang siya tapos na-overwhelm ako kasi hindi ko alam kung anong unahin ko. Hindi naman mahirap yung mga gagawin ko, pero marami lang, kaya kailangan ko siyang i-organize. So, kailangan kong mag-declutter yung dito sa table sa room na may mga lumang makeup na. Kasi dati doon ako nag-aayos nung nag-office pa ako. So, kailangan ko maglinis, although naglinis na naman ako mga nakaraang araw. May errands din ako sa labas. Kailangan ko mag-bank. May kailangan akong bilhin sa labas. May kailangan akong i-edit. May kailangan din akong i-conceptualize. So, mix of, ano siya, as in errands na physical and mental. So, yun yung minsan challenge sa akin. Kasi, yung physical, madali yan. Kapag natapos mo na, pag napuntahan mo na, nandun ka na, okay na. Pero yung mga kailangan mo mag-isip, kailangan mo mag-conceptualize, minsan yun yung hindi ko mamadali. Lalo na kapag I'm just not having it. Alam mo yung mga days na hindi kayo creative, may mga days na isang ganun lang, naiisip nyo kagad. So, yun yung challenge sa akin minsan. So, I need to be inspired para makapag-isip ako na maayos. And buti na lang okay din yung sleep ko ngayon. Hi! Hello. Ano kaya yun? Yung best part after doing yoga, yung after mo maligo, parang super sarap sa feeling. And yung parang feeling energized, refreshed ka to do your to-do list for the day. But anyway, syempre before anything, kahit gaano ko ka-busy,
kahit gano'n ako ka-occupied, kahit gano'n kadami ang gagawin for the day, hindi ko talaga sinaskip yung skincare. As in, I never skip skincare, especially guys when I'm busy. Mas kailangan yun ng skin ko, yung kapag throughout the day ang dami kong ginagawa, marami akong activities. I've been telling you this like sa mga vlogs ko, sa mga videos ko. My skin has been very dehydrated, and the more that it is dehydrated, mas napapansin ko yung texture, mas napapansin ko siya whenever I look at the mirror, mas napapansin ko siya whenever I touch my face, as in naramdam ko yung texture kapag dehydrated siya. And the more na dehydrated kasi yung skin ko, actually yung skin nating lahat, dry ka man, oily ka man, kapag dehydrated yung skin mo, it will overcorrect itself, meaning kapag na sense ng skin mo na ay wala akong masyadong hydration, so ang gagawin niya is mag-produce siya ng oil, ng more oil. So it doesn't mean na kung dry ka or kung oily ka, hindi mo na kailangan mag-hydrate ng skin. It's always a must, whatever your skin type is. My skin has been loving these two products, like yes, two products lang, but they're really so hydrating, and ang ganda ng formulation. So these are the Pond's Healthy Hydration range. Wait lang, nasa ref na pala yung cream ko. So I have their cleanser and I also have their creams. Actually, yung creams ko, dalawa. Kasi hindi ako makapag-decide nung una kung ano ba yung mas okay for me. Kasi curious ako sa watermelon, and at the same time, lately I have been loving yung may mga citrusy na skincare kasi it helps to really give glow sa skin ko. And since I'm trying to heal like some marks, so for now, I'll go for the Orange Nectar one. Sa cleanser din, alam ko meron pa sila ibang variants, but this is my favorite. So this is the Pond's Healthy Hydration Hydrating Jelly Cleanser in Orange Nectar. So this is a jelly cleanser which I super love. As in, I love the consistency of this cleanser. I promise, this is one of the best cleansers I have tried na available locally and super affordable. Ang ganda ng consistency nito, as in, it's like a gel. This is the type of cleanser that can suit all skin types. Kasi ako guys, my skin is very sensitive, alam niyo yan, especially with cleansers. But this one, alam niyo, ito yung type ng cleanser na hindi siya nakaka-dry. It doesn't strip off your face. It doesn't feel banat after. Pero at the same time, it hydrates your skin. Hindi ko alam paano nangyayari yun. Pero alam niyo yung after nyo i-wash yung face nyo, mas hydrated pa yung feeling compared sa bago kayo maghilamos ng face. So, may hydrating effect talaga siya for a cleanser, which is really amazing. So, papakita ko naman sa inyo. So, I'll just get a pea-size amount. So, this has vitamin C that can really give that glowy brightening effect on your skin. Actually, while you're rinsing this off your face, mafe-feel nyo na kagad yung hydration. Kasi alam niyo yung mga ibang cleansers na kapag yung one round of rinsing pa lang, mararamdaman nyo na parang iba yung pakiramdam ng face. Ito guys, alam niyo yung habang nire-rinse nyo siya, nararamdaman nyo na yung hydrating effect niya. As in swear, it's something that you should try for you to see. So yung sa Healthy Hydration range nila, alam ko meron pa silang aloe vera cleanser which has vitamin B3. But this one, what I love about this is vitamin C is a pinaka-key ingredient niya, which really helps in brightening my skin. As you can see, parang may instant brightening effect na rin siya. But it's not drying. So bihira ako makahanap ng mga products, especially locally, na brightening yet hindi siya stripping sa face or hindi siya drying sa face. Ayan, alam niyo yung cleanser pa lang, parang it gives you that glassy skin vibe na. Basta for a cleanser, sobrang amazing nung hydrating benefits nito. So, speaking of glass skin, ito talaga yung pinaka excited talaga ako. So again, what I will use today is yung kanilang Healthy Hydration Orange Nectar variant ng Hydrating Jelly Moisturizer. So very gel-like talaga yung consistency nung nila, Healthy Hydration range, which I really love. This one guys, this is glass skin in a bottle. Sobrang love ko tong moisturizer na to kasi this is really so refreshing on the face. Alam niyo how some moisturizers can really feel heavy on the face, yung parang ang bigat sa face, you feel like there's something on top, sitting on top of your face in order for you to achieve glass skin. So ito, guys, I'm telling you, ito lang talaga yung gagamitin ko for today kasi nga, ayoko na masyadong komplikado and mabigat sa face, pero gusto ko ng effective in hydrating my skin, and ito talaga yun. This is really lightweight on the skin. Hindi lang yung after mo mag-apply, kahit as you go through your day, lightweight pa rin siya, pero
hold niya yung moisture, nalolock in niya yung hydration sa skin. Papakita ko naman sa inyo later. So again, one of the key ingredients sa kanilang hydrating jelly moisturizer is vitamin C. Ito guys, yung watermelon, okay din to sa akin, pero for now, kasi gusto ko nang help i-brighten yung skin ko. But this one, isa sa key ingredients niya is vitamin E. And si vitamin E naman is good for soothing the skin. It can also help in protecting your skin. And what's also amazing, guys, that I have to mention is that these Pond's Healthy Hydration Range are made with 100% natural origin extract. So for example, this orange nectar variant, this is made with 100% natural orange nectar extract. Also, no alcohol, and they are dermatologically tested. Kaya nag-work din siya on my skin, which is very sensitive and acne prone. So, ayan, tingnan nyo guys how my skin looks like. Well hydrated, it's well prepped. I'm ready to go through my day. Magsa-sunblock lang siguro and very light makeup. So that's it. That's my skincare for today. Very, very fast, uncomplicated, very easy, so lightweight on my face. And I'm ready to go through my day. So, yep. Baka hindi mo na ako mag-bank today kasi parang it's not the best time. Pero lakas ng ulan, tas traffic, tas feeling ko ang daming tao sa bank. So, hindi naman urgent yun, kaya baka bukas na lang ako sa isang araw. Pero may kailangan akong kunin, so mabilis lang ako aalis and then babalik na rin ako kagad. Para makapag-start na ako sa mga gagawin ko dito sa bahay. Surprisingly, wala na masyadong sasakyan paglabas ko, so swerte. Sana pati sa loob ng pupuntahan ko. So, I am back. Ganun lang kabilis. May kinuha lang talaga ako. So, pabalik na rin ako ng house. Ayoko rin talaga magtagal ngayon sa labas kasi nga marami akong kailangan gawin sa bahay. So, uwi na tayo. Ay, sus! Oo, sobrang happy naman. Bilis ko lang naman umalis. Okay, so I am back. Grabe, nakakahingal talaga yung may mask. Grabe, no? Ganun sila lagi kapag alis lang kami. Kahit mga ilang minutes lang kami nasa labas. Pero pagdating namin, parang ang tagal-tagal namin nawala. Kaya nakakaawa silang iwan. I think kailangan ko mag-ganito para sa lalamunan ko. Kasi parang kanina pa ako yapang salita. I don't know why, but tinanggap ko na ganun talaga. Kaya lagi akong may mga lozenges. Ayan, yung ginger bond. Ngayon ko lang yan tinry. To the rescue. So, ito yung area na gusto kong ayusin kasi dati may salamin dyan. So, tinanggal na namin kasi nga hindi na naman ako nag-ready dito. Andito pa yung mga iba kong makeup na hindi na naman nagagamit. Yung iba dito, hindi ko alam kung pwede pa. So, declutter natin. Meron ako dito yung panglinis. So, if ever may mga kailangan lang linisan, hindi naman na kailangan itapon. So, lilinisin ko na lang with this. Ito yung all-time fave ko na surface cleaner. As in, ang dami kong pwedeng paggamitan nito. Yung sa Messy Bessie na surface cleaner. I think meron din sila sa Lazada. Tapos meron din ata sa Shopee. Yan yung favorite ko. Tapos basahan. Para kung meron lang kailangan punasan. Tapos yung mga hindi na talaga magagamit, mga kailangan itapon, dito na lang. Tatapon ko siya dito. So, may trash bag ako. Una, ito, kailangan ko lang punasan kasi may mga accessories pa ako dito. So, okay pa to. Kung tatanggalin na namin tong table na to, baka ilipat ko na lang siya doon. Ito naman, nalagyan ko kasi to ng brushes dati. Dito ako naglalagay na wrong idea kasi naanoon siya ng alikabok. So, dapat kapag lalagyan ng brushes, nakasara. And dito muna tayo sa mga makeup. Magagamit ko pa talaga yung mga makeup dito. Parang ayoko na rin siyang gamitin kasi baka ma-irritate yung skin ko. So, this is my favorite foundation. So, kaya ko siya hindi tinatapon. Ito, yung Makeup Forever. So, kaya ko siya hindi tinatapon para meron akong reference sa shade. So, ngayon, ililista ko na lang. And baka nag-iba na rin naman yung shade ko since then. Tapos, ito yung mga Sunny's Face. Alam nyo, the thing with Sunny's Face, ang gaganda ng products nila. Like, naalala ko yun, baka ata yung una kong nireview na product. Pero,
Hindi ko alam bakit hindi ko sila yung hinahanap-hanap para gamitin ng paulit-ulit. Makain ko na magamit itong mga to. Ito pa yung una nilang releases. So, tapon na. Maybelline lipsticks, tapon na din. Sobrang tagal na nito. Although, nung nag-office ako, puro ito talaga lagi yung mga ginagamit ko. Pero, ang gaganda ng shade nito, and hanggang ngayon, ang ginagamit ko na lang na shade is yung nudes nila. Like, Nude Embrace, tsaka Daringly Nude. Tama ba? Kung meron pa nun. Ito rin, guys, na-review ko rin to. Yung kay Love Marie and L'Oreal. Pero, tagal na rin yan. So, meron pa ako nung e.l.f. na pinabili ko pa to sa States, nung nag-States yung boss ko before. So, hindi ko na siya nagagamit. Ito yung MAC Prism, in the shade Prism. Maganda rin to, pero hindi ko siya nasulit. Ayan, ang dami niya pa. Pero ang ganda nung shade na to, since super nude niya lang, pang everyday. Tapos, itong classic na Nars Orgasm shade. Ang ganda rin ito, guys. Tapon na to. Ito yung mga Sunny Space. Ito yung mga tinira ko kasi ito yung mga gusto ko na shade. So, Disco, Moon. Grabe yung Moon yan. Sold out yan for a long time. And Biscuit. Pero, wala na. I don't think magagamit ko pa yan. Ito, actually, pwede pa to. Pero, hindi kasi talaga ako ma-eyeshadow eh. So, para mas kita nyo. Tingnan nyo guys, ito yung, hindi ko na makita to sa mga happy skin counters. But this is one of my favorite nude lipsticks. Sobrang flattering nung shade na to. Parang ayoko tong itapon. Sobrang special nitong shade na to sa akin. So, baka hindi muna. So, ito, may nagbigay ng brow soap. Parang may nagbigay nito nung sobrang nagsa-start pa lang ako and wala na, hindi na talaga siya pwede. Ito, nagustuhan ko din to from The Makeup Life. Nagbigay sila ng mga tints. So, hindi ko na siya naubos. Pero ayan o, paubos na sana siya. Pero maganda rin tong tint na to. Oh my God, my most favorite and OG lip and cheek tint na water base, yung KJM. Ito yung shade na to is in Bloodshot. Pero ang pinaka-favorite ko sa kanila is yung Bittersweet Magenta. So, which reminds me, gusto ko na ulit actually umorder kasi paubos na yung ano ko, yung mga water-based na lip and cheek tints. Ito rin, yung nagbigay sa akin nito, Shines. Kasi nang dami niyang binigay nun, kahit wala pa ako masyadong followers, wala pa ako masyadong subscribers. So, nakakatuwa kasi nung time na yun, sobrang nakakatawa na, alam niyo, ilan lang yung subscribers ko, ilan lang yung followers ko, pero gusto nila akong bigyan ng products for me to try. And, boy brow, grabe, ito yung mga isa sa mga una kong orders kay Bareface PH. So, ito kasi ubos na to, pero hindi ko pa siya tinatapon kasi mahal siya. Ito, yung mga MAC lipsticks, hindi ko pa siya itatapon kasi pwede pa to. Ang pinaka-favorite ko actually na MAC lipstick is in the shade Ruby Woo. Ito yung pinaka-ultimate favorite ko na red lipstick. Sobrang ganda, sobrang flattering itong shade na to, at least on my skin tone, kasi may mga iba-ibang shade ng reds na bagay sa mga iba-ibang skin tone. So, ito, isa to sa mga favorite ko on me. Velvet Teddy, ito naman, medyo nude siya. Ganda rin talaga ni Velvet Teddy. Yan. Ito si Russian Red. Si Russian Red, sobrang cool undertone niya na red. Parang bluish yung undertone niya. Ito si Ruby Woo. Actually, si Ruby Woo din eh. Ito yung pinaka-favorite ko na red shade. And in fairness, guys, oh my gosh, ang dami ko pa palang mga ganito dito. Tingnan nyo, guys. Ang dami kong kwento sa mga to. Okay, mag-start muna tayo dito kay Heroine Make. This was my favorite mascara ever. Meron pa ako nung brown. Ito yung brown shade. Tapos ito yung black. Tapos ito yung remover. Kasi diba sobrang hirap tanggalin itong mascara na to. So, ayan. This is still one of my favorites. Pero I doubt magagamit ko pa to ng maayos kasi sobrang tagal na nito. So, malamang natiyo na to and all. ColourPop Ultra Glossy Lip in Moonchild. Parang ito ata yung collaboration ni Kathleen Lights with ColourPop. Really a fan. I am still a fan of Kathleen Lights. Pero nung mga time na to, ito yung kasi nagbe-binge watch ako after office, during weekends, ng mga YouTube videos ng mga foreign YouTubers. And, naalala nyo ba to? Alam nyo ang sad kasi wala nang NYX dito sa atin. Ito yung mga NYX lipsticks, yung NYX Lingerie. Kasi nagustuhan ko rin yung formula nito. I'm not sure kung try nyo to noon, pero nakakasad kasi wala na akong makitang NYX dito sa atin, and I'm not sure kung pati ba sa US or sa ibang bansa meron pang NYX. Sayang, kailangan na kitang itapon. And ito guys, ito yung pinaka-favorite ko na formula na mascara from Maybelline, Falsies Push Up Drama Mascara, and hindi ko alam bakit hindi to as in available sa counters. Hindi ko rin to masyadong makita sa Lazada or Shopee, or wala akong naririnig na nagre-review nito, pero sobrang gustong-gusto ko yung formula nito. So, bala ko siyang hanapin after nito sa Shopee or Lazada, kung maalala ko man, kasi ang ganda talaga nito, guys. Oh my God, ang dami. Let's move on dito sa area. Yung pinakita ko dito sa second layer. Nandito yung mga
powders, blushes, bronzers. So, first one is this Coty Airspun. Grabe, super nostalgic. Ang kinuha ko pa dito is translucent extra coverage. Alam niyo, iniisip ko tuloy kung kaninong YouTuber ako nagbudol nito. Parang, I think, either kay Jaclyn Hill, sa kanya nga ba, or kay Ann Klutz, or kay Anna Kai. Iniisip ko tuloy kung kanino sa kanila, pero malamang isa sa kanilang tatlo. Next powder is this Hourglass Veil Translucent Setting Powder. Bumili pala ako nito. Maganda to guys actually, pero maganda na siya pang dust off. Hindi siya okay na pang bake kasi medyo pumuputi siya sa face. Pero maganda siya, super fine. Moving on to Fashion 21. Ito, sure ako na si Ann Klutz yung nagbudol sa akin ito. So, comment down below. Sorry kung nabubunggo ko yung table. So, comment down below kung nabudol din kayo nito ni Ann Klutz noon or kung naalala niyo yung video niya. Eto guys, as in, sure ako dito na Kathleen Lights made me buy this. This is the Physicians Formula Butter Bronzer. As in, sobrang nasulit ko to guys. Ayan, parang pangalawa ko na nga ata to. Alam ko, naubos ko na yung una, tapos bumili ako nito. So, isa to sa mga pinakamahal kong binili na makeup kasi nabudol ako dito ni Jaclyn Hill. As in, super sure ako na si Jaclyn Hill. Nagpe-play pa ngayon sa isip ko kung anong video yon. Hindi ko lang maalala yung title, pero nagbi-makeup siya nun. Gamit to. Oh my God, ba't bumili ako nito? Pero maganda rin talaga siya, pero nasasayangan ako kasi hindi ko siya nasulit. So, baka pwede pa to. 18 months. Pero, if you ask me if I'd buy this again, parang hindi ko na siya bibilin. So, this is the Chanel Soleil Tan de Chanel Bronzer. So, this is a cream bronzer. Tapos, ito guys, hindi pa to available nun before sa mga Watsons or SM department store. So, bumili akong dalawa. So, ngayon, nakalimutan ko na meron nga pala akong reserba kasi nakatago siya sa kaloob-looban ng cabinet ko. So, ayan, nandito siya. So, I doubt pwede pa to. But ang ganda nito guys, ito yung Pond's BB Magic Powder. Ang ganda nito. Kasi nga favorite ko nun yung BB cream nila. So, ang ganda nung combination nilang dalawa nito. Tapos ito naman is from Essence. I'm sure. Okay, so hulaan nyo guys. Comment down below. I Heart Stage na Essence. Kanino ko nabudol? Sinong nabudol sa akin na YouTuber? Comment down below. Yung linis ko naman ngayon, vacuum lang kasi kakalinis ko lang din kahapon. So, parang nagwalis lang ako dun sa mga kalat-kalat kanina. But, naisip ko, pwede rin pala ako maglaba today. So, magsusort ako ng mga kailangan laban. And magtitiklop, ayusin yung mga damit ni Edie dito sa bed. By the way, look at my skin. Tingnan niyo yung pagka-glass skin. Kahit wala naman ako nilagay, nag-sunblock lang ako after putting my 2-step skincare. Namiss ako kasi dumin ako sa salamin kanina. Sabi ko, grabe. Parang my skin feels comfortably hydrated. Ganun yung pakiramdam niya. Tapos hindi malagkit yung mukha ko ngayon. Pero mukha siyang glass skin. Ayan. Wala lang. Naalala ko lang i-update kayo. Ano? Ang healthy niya tingnan. Feel na feel. Jojolanis mo, reset na naman. Pero buti umaraw nga kanina ng sandali. Siguro gutom din ako, pero kakakain ko lang eh. Kasi kain na rin tayo. Guys, na-miss ko to. Itong gardenia na Double Delights, yung ube and cheese. College yata ako nung lagi ko itong binibili nun. Kasi mahilig ako guys sa ube. Mahilig din ako sa cheese. So, yeah. Ang bilis ng oras, guys. Kaya ako maaga pa. Nabili ko lang to sa mini stop kasi naubusan na pala ako ng chocolate drink. Tapos, haluan ko pala nito kasi hindi ako nakapag-halo kanina sa coffee ko. Guys, sobrang nahalata ako ni aging sa skin ko and sa akin overall.
Parang pang limang tinapay ko na yun today. Hello guys, I'm still here. I'm still working. Hello. So, time check. It's already 7:49. Grabe guys, ang bilis ng oras. Pero, nagsistop na rin ako mag-work later and I will take a rest. But, yeah, medyo malapit na rin matapos. Right, Touch? Hi! Hello! Good morning, guys. So, it's the next day and I realized parang 24 hours na pala akong tuloy-tuloy na nagbablog, no? Oh my God, pero napagod yung mata ko sa pagharap sa computer ng gabi. Pagod yung utak ko mag-isip. But I'm happy because it was really a productive day. Lahat naman ng nasa to-do list ko, nagawa ko. Lahat ng urgent, nagawa ko naman. So, I'm really, really happy. And also, guys, look at my skin. I'm really, really happy also with the state of my skin lately kasi very, kumbaga, healthy siya. Alam niyo yung ganong state na kapag tinignan niyo sa salamin, yung mukha siyang healthy, mukha siyang super-duper well-hydrated, and that's how it feels like right now, and that's how it looks like right now. Yun yung una ko napansin nung tingnan ko yung sa viewfinder yung skin ko, and it's been 24 hours. Pero well-hydrated pa rin siya, and dalawang products lang yung ginamit ko, and I tell you guys, I swear, they are really, really well formulated. Like ako, personal favorite ko talaga yung Orange Nectar na variant kasi napapansin ko talaga na it gives a healthy glow on my face, and gusto-gusto ko kasi yung product na may combination ng nagbibigay ng glow and at the same time hydrating. Kasi yun naman din talaga yung dalawa kong gustong i-achieve sa skin ko. So, ayan. And to think that's very, very affordable. It's accessible. It's from Ponds. It's one of also the brands that I trust kasi college pa lang ginagamit ko na yun. So, excited lang ako i-share din sa inyo kasi effective talaga siya sa akin. Like, let me know kung na-try nyo na. Let me know kung itatry nyo and kung ano experience nyo. I always tell this kasi natutuwa ako kapag meron kayong mga kinikwento about sa mga products na tinry ko na na-try nyo din and kinikwento nyo effects sa inyo. And this one, guys, I swear, yung healthy hydration line na yun, nasa list ko na siya ng must-haves ko sa skincare stash ko. So, yun. Again, may mga iba pa silang variants. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box para kung gusto nyo i-check. And yun, guys. Thank you so much for being with me for a very productive day. Ang saya rin pala mag-vlog ng ganun. Yung nag-vlog ako during a busy day. Kasi usually, yun yung mga sinaskip ko mag-vlog kasi nga busy ako. But I wanted to share with you guys yung mga ganun. And let me know kung na-enjoy nyo. Kasi I'm planning to do lots of vlogs like that. If you enjoyed this video and if you haven't subscribed yet, you might want to consider subscribing to my channel. And let me know kung meron pa kayong mga video suggestions. And yun. Thank you so much for watching this video. And I will see you on my next one. Bye-bye! Mwah!